What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay pag-uusapan natin kung gaano na nga ba kalakas at kung gaano na kalaki ang improvement ni Yuji Itadori sa latest chapter ng manga. Nang dahil na nga sa namatay na si Higuruma subalit na ipasa naman niya kay Yuji ang kanyang Executioner Sword at hindi ito nadamay sa kanyang pagkamatay only means one thing na ang kanyang Executioner Sword ay nagkaroon na ng sariling materialization tulad na lamang ng nangyari sa Blunt Sword ni Nanami Kento na hawak-hawak naman ngayon ni Ino. Nakita din natin na sa pamamagitan ng Blunt Sword kahit na hindi na si Nanami ang gumagamit ng sandatang yon ay na-employ pa rin nun ang kanyang curse technique na maaaring mangyayari din kay Yuji Itadori, especially dahil nasa loob din siya ng domain expansion ni Higuruma nang i-deploy niya to at kasama din siya sa naging trial sa gitna ng tatlo. Kung sakaling pwede ngang magamit ni Yuji ang Executioner Sword kahit wala na si Higuruma, hindi naman yun magiging para bang napaka-OP dahil mananatili lang naman ang Executioner Sword kung mapapatay niya at ma-execute niya itong si Ryomen Sukuna. Hindi rin naman magagamit ni Yuji ang Executioner Sword sa pakikipaglaban sa iba pang mga kalaban or sorcerer dahil ang pinakadahilan lang naman kaya lumitaw ang Executioner Sword ay dahil sa death penalty na ipinapataw sa King of Curses. Still, hindi naman yun importante dahil ang pinaka-purpose lamang ay ang patay ng King of Curses as of now at mukhang ito din naman ang magiging pinaka-final na laban sa loob ng verse. Except na lamang kung mabuo ni Kenjaku ang kanyang target na buuhin na ang final at ang ultimate na Cursed Spirit, which we will talk about in another video. Pero wag din nating i-disregard ang posibilidad na maaring buhay pa rin si Higuruma kaya hindi pa nawawala ang Executioner Sword at kapag completely nag-fade at nawala na ang kanyang consciousness at tuluyan na siyang mamatay ay mawala na rin ito. Aside from that, madami pang bagong abilidad na natutunan si Yuji Itadori matapos ang time skip kasama na ang paggamit ng blood manipulation. Na nabigyan naman ng hint sa previous chapters nang magpasalamat si Yuji kay Kamo Noritoshi at kay Choso sa pagtuturo sa kanya. Wala namang ibang maituturo si Kamo at si Choso na hindi kayang ituro ng iba pang mas malakas na sorcerer except sa kanilang nag-iisang similarities na ang paggamit ng blood manipulation. Maaring ito na din ang explanation kung bakit nagbagong itsura ng mga braso ni Yuji dahil nakita naman natin ang unang mag-appear si Yuji at si Higuruma sa loob ng Shinjuku na kinakagat at parabang sinusugatan talaga ni Yuji ang kanyang kamay at maaring sa paglabas ng dugo mula sa kanyang wrist ay gumawa siya ng mas malakas pang braso sa pamamagitan ng blood reinforcement. Pero wag din nating alisin ang posibilidad na it might be the other thing at maaring sa pamamagitan ng pagkain niya sa iilan pa niyang natitirang kapatid sa loob ng death painting ay nagkaroon siya ng panibagong unique na abilidad na hindi lamang kasing basic ng blood manipulation. Naginawa na natin ng isang video na pinag-uusapan ng tungkol sa bagay na yon na pwede nyong panoodin para magkaroon kayo ng idea. Pwede rin dahil sa mga iniiwan na curses ng mga namamatay niyang companions mas lumalakas siya at na-accumulate niya lamang ang mga cursed energy mula sa mga taong yon hanggang sa makaipon na siya ng enough na cursed energy para mag-awaken. Tulad na lamang ng sinabi ni Yuji Itadori nang una silang maglaban ni Sukuna ng unang beses na nagamit ni Sukuna ang katawan ni Megumi Fushiguro na gagamitin niya ang misery na yon para patayin ng King of Curses. Maging sa last panel ng latest chapter meron ding iniwan na hint ang editor's note na nagsasabing grasping the curses entrusted to him with his own hands. Kaya it wouldn't be surprising talaga kung bigla na lamang magkaroon ng awakening si Yuji nang dahil na rin sa napakadaming naipon niyang sama ng loob kay Sukuna. You might also think bakit nakasurvive pa si Yuji matapos siyang gamitan ng cleave ni Sukuna to the point na parabang natanggal na nga ang kalahating parte ng kanyang katawan. Kung babalikan natin ng chapter 235, makita natin na nakasurvive at hindi gaanong nagtamo ng damage si Gojo Satoru matapos niyang gamitin ang purple. Nabanggit niya na dahil sa kanyang sariling cursed energy at ito ang kanyang sariling curse technique kaya hindi siya nagtamo ng parehong damage na tinamo ni Sukuna. Ngayon kung iisipin si Shoko na nga mismo ang nagsabi na si Yuji Itadori ay parabang isang cursed object na nakasoak or nakababad sa cursed energy ng King of Curses na si Ryomen Sukuna. Meaning talagang may pagkakapareho na ang kanilang cursed energy na maaaring naging dahilan kung bakit nakaka-adapt kahit papano si Yuji sa mga ginagawang atake ni Sukuna tulad na lamang ng ginawa niyang pag-survive sa spam ng slashes ni Sukuna sa chapter 214. But anyway, the point here is lumalakas si Yuji habang tumatagal at ngayon gamit ang kanyang napaka-intense na durability at hawak niya pa ang perfect spear na ang Executioner Sword magiging napaka-unstoppable na niya. Pero magiging sapat ba to para patumbahin ang King of Curses gayong maging si Gojo Satoru nga ay pinatay nito? I guess we will find out about that sa pag-release ng susunod na chapter na ang chapter 248 ng Jujutsu Kaisen.
If you reach this point, surely you had a great time kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. Also, don't forget, meron tayong panibagong channel or backup channel na nagngangalang WeebPH. Be sure to subscribe to that channel as well dahil maaaring at some point dun tayo mag-release ng ibang mga series na tatalakayin natin. Again, it is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.